Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga senior citizen. Lagi po ba kayong nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para lamang gumamit ng banyo? Hindi po kayo nag-iisa. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi. Maraming mga nakatatanda ang nagsimulang makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang walang gamot sa pamamagitan lamang ng regular na pagkain ng 3 gulay na ito. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lang nakakaistorbo sa inyong tulog. Ito rin ay isang senyales na maaaring sobrang pagod na ang inyong mga bato o kidney. Maaaring nag-iipon ng sobrang likido ang inyong katawan o hindi balance ang inyong blood sugar. Para sa mga senior, lalo na sa mga may kasaysayan ng diabetes o problema sa bato, ito ay isang karaniwan at paulit-ulit na problema. Pero ang magandang balita ay ito. May ilang pang-araw-araw na gulay na talagang makakatulong na i-reset ang ritmo ng inyong paghihi sa gabi. Suportahan ang mas mahusay na paggana ng bato at magbigay daan para sa mas malalim at walang patid na tulog. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang 3 gulay na napatunayan ng siyensya na kapansin-pansing nakakabawas ng pag-ihi sa gabi sa loob lamang ng ilang linggo. Huwag ninyong lalagpasan ang huli. Ito ang pinakamabisa ngunit madalas na hindi napapansin. Magsimula tayo sa numero 3. Ito ay isang madahong gulay na maaaring mukhang simple, ngunit taglay nito ang kapangyarihan na tulungan kayong makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang walang abala. Ang kahanga-hanga rito ay ang epekto nito ay hindi nagmumula sa pagpilit sa inyong katawan na maglabas ng tubig. Sa halip, ito ay gumagana sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpapanumbalik ng inyong panloob na balanse mula sa insulin, sa blood sugar, hanggang sa paggana ng pantog. Ang 4 gulay ay ang spinach o kangkong. Isang pamilyar na madahong gulay na tahimik na tumutulong sa inyo na makatulog ng mahimbing sa gabi. Hindi ito pampatulog. Hindi ito isang diuretic. Ito ay spinach lamang, ang parehong gulay na maaaring ginagamit nyo na sa inyong mga salad o sabaw sa hapunan. Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan. Ang spinach ay naglalaman ng isang mineral na maaaring ganap na baguhin kung gaano kadalas kayo magising sa kalagitnaan ng gabi para gumamit ng banyo. Ang mineral na iyon ay magnesium. Pagkatapos ng edad 60, ang antas ng magnesium sa katawan ay karaniwang bumababa. Ito ay nakakagambala sa inyong electrolyte balance, ginagawang mas mahirap para sa mga bato na pamahalaan ng maayos ang tubig at pinapataas ang pagiging sensitibo ng pantog. Ang resulta ay nararamdaman ninyo ang pagnanais na umihi ng paulit-ulit kahit nakaunti lang ang laman ng pantog. Iyan ang dahilan kung bakit kayo nagigising ng 1:00, 3:00 at muli ng 5:00 ng madaling araw. Ang magnesium sa spinach ay maaari ring mapabuti ang insulin sensitivity at iyon ay isang kritikal na salik kung pinamamahalaan ninyo ang inyong blood sugar. Kapag mas mahusay gumana ang insulin, ang antas ng blood sugar ay nananatiling mas matatag. Kapag matatag ang blood sugar, hindi kailangang mag-overtime ang mga bato sa gabi para ilabas ang sobrang glucose. Ito ay isang hindi direktang ngunit mabisang paraan upang mabawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit hindi lang magnesium ang benepisyo nito. Ang spinach ay nagbibigay din ng fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at mga bitaminang panlaban sa pamamaga tulad ng vitamin C at vitamin E. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong na bawasan ang presyon sa mga bato,
Pamahalaan ang balanse ng tubig ng mas epektibo at pakalmahin ang mababang antas ng pamamaga na maaaring nagtitrigger sa inyong pantog buong gabi. Sa isang pag-aaral noong 2022 mula sa University of North Carolina, natuklasan na pagkatapos lamang ng 4 na linggo ng pagdaragdag ng mga madahong gulay na mayaman sa magnesium tulad ng spinach sa kanilang mga pagkain, ang mga nakatatanda ay makabuluhang nabawasan ang bilang ng beses na sila ay nagigising sa gabi upang umihi. Marami rin ang nakaranas ng mas malalim at mas mahimbing na tulog, lalo na sa panahon ng REM sleep, ang yugto na pinakamahalaga para sa paggaling at pagbawi ng lakas. Si Aling Nena, isang 71 na taong gulang mula sa Batangas, ay isang perpektong halimbawa. Dati siyang nagigising ng 3 beses sa isang gabi para gumamit ng banyo. Ibinahagi niya na dati ay naniniwala siyang normal na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit matapos imungkahi ng kanyang apo na isang nurse, nasubukan niya ang isang mangkok ng steamed spinach na may kaunting olive oil sa gabi, sinubukan niya ito at sa kanyang pagkagulat, makalipas lamang ang mahigit 1 linggo, natutulog na siya ng diretso hanggang alas 5 ng umaga. Wala nang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Mahina siyang nagsalita, ngunit may damdamin na sinasabing ang simpleng kakayahang makatulog ng payapa bawat gabi ay nagparamdam sa kanya na bumata siya ng 10 taon. I-steam o bahagyang ilubog sa kumukulong tubig ang spinach upang mapanatili ang mga sustansya nito. Maaari ninyong ihalo ang lutong spinach sa 1 kutsarang olive oil at ilang hiwa ng ginisang bawang. Kung mas gusto ninyo ang mga sariwang pagkain, subukan ang spinach salad na may walnuts at katas ng lemon. Ang bahagyang asim ay nakakatulong na mapalakas ang iron absorption habang ginagawang mas masarap kainin ang putahe. At kung kayo ay isang taong abala, ang isang morning smoothie na gawa sa spinach, saging at flax seeds ay makakatulong din sa inyo na makuha ang inyong magnesium nang hindi pinapataas ang inyong blood sugar. Hindi ninyo kailangang kumain ng marami. Isang maliit na mangkok lang ng spinach sa isang araw. Ito ay isang simpleng ugali na makakatulong na patatagin ang inyong mga bato, pakalmahin ang inyong pantog, at ibalik ang mahimbing na gabi nang hindi nagugulantang sa pagnanais na umihi. Subukan ninyo ito at damhin ang pagkakaiba sa inyong sariling pagtulog. Sa ating paglalakbay tungo sa mas mahusay na pagtulog sa pamamagitan ng mga pamilyar na pagkain, mayroong isang gulay na maaaring mukhang banayad at simple, ngunit gumaganap ng isang makapangyarihang papel sa pagsuporta sa kalusugan ng bato, pag-regulate ng balanse ng likido, at pagbabawas ng mga pagpunta sa banyo sa gabi. At ang pinakamagandang bahagi ay ang gulay na ito ay napakadaling ihanda, madaling tunawin, at bihirang magdulot ng anumang side effects. Ang gulay na iyon ay zucchini. Ang zucchini ay isa sa mga gulay na may pinakamataas na taglay na tubig. Gayunpaman, hindi nito pinapahirapan ang mga bato tulad ng ginagawa ng maraming ibang prutas na mayaman sa tubig. Dahil naglalaman ito ng sapat na dami ng potassium, isang mahalagang mineral para sa pag-regulate ng osmotic pressure, tinutulungan ng zucchini ang katawan na pamahalaan ang balanse ng likido ng mas epektibo. Kapag matatag ang presyon sa loob ng inyong mga selula, hindi nararamdaman ng inyong katawan ang pangangailangang patuloy na maglabas ng tubig para lamang manatili sa balanse. At mas kaunti ang mararamdaman ninyong pagnanais na umihi sa kalagitnaan ng gabi. Isa pang benepisyo ng zucchini
ay ang banayad nitong soluble fiber na tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal at sumusuporta sa mas ritmikong panunaw. Para sa mga may diabetes o bigla ang pagtaas ng blood sugar sa gabi, ang pagpapatatag ng glucose ay susi sa pagbabawas ng stress sa mga bato. At kapag hindi nag-o-overtime ang mga bato, ang inyong tulog ay nagiging mas malalim at mas tuloy-tuloy. Isang pag-aaral mula sa Tulane University ang natuklasan na sa mga senior na isinama ang zucchini sa kanilang mga pagkain 3 hanggang 4 na beses bawat linggo, mahigit 60% ang nag-ulat ng mas mahusay na pagtulog at mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi pagkatapos lamang ng 2 linggo. Ang mga resulta ay lalong kapansin-pansin sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o sa mga umiinom ng banayad na diuretics. Tinutulungan din ng zucchini na natural na i-regulate ang electrolytes, lalo na para sa mga madalas kumain ng maaalat na pagkain o sumusunod sa isang high-sodium diet. Ang potassium sa zucchini ay nagpapahintulot sa katawan na ilabas ang sobrang sodium nang hindi nagiging sanhi ng dehydration. Bilang resulta, ang pakiramdam ng pagkapuno ng pantog at pamamaga sa gabi ay maaaring bumuti ng malaki. Upang masulit ang mga benepisyo nito, maaari ninyong ihanda ang zucchini sa pamamagitan ng bahagyang pag-steam, mabilis na paggisa sa vegetable oil o pag-ihaw nito na may mga herb. Iwasan ang deep frying o sobrang pagluto dahil maaari nitong bawasan ang natural na moisture at sustansya na matatagpuan sa malambot na laman nito. Kung mahilig kayong mag-eksperimento, subukang gumamit ng spiralizer upang gawing parang noodles ang zucchini. Pagkatapos ay igisa ito na may bawang at sariwang herbs para sa isang magaan ngunit nakakabusog na hapunan. Kahit na steam, iihaw o igisa, ang pagsasama ng zucchini sa inyong hapunan ay nagbibigay sa inyong katawan ng pagkakataong makabawi ng mas natural habang kayo ay natutulog. Ito ay isang banayad na gulay na magaan sa tiyan ngunit maaaring magdulot ng makabuluhang pagbuti sa kalidad ng pagtulog pagkatapos ng edad na At panghuli, kung naghahanap kayo ng isang bagay na nakakapresko, madaling idagdag sa inyong pang-araw-araw na pagkain at epektibo sa pagsuporta sa mahimbing na pagtulog, hindi ninyo dapat kalimutan ang cucumber o pipino. Tahimik at simple, ang pipino ay isa sa mga pinaka-epektibong gulay para tulungan ang mga nakatatanda na makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang hindi naaabala ng pangangailangang umihi. Ang pipino ay kahanga-hanga dahil sa mataas nitong taglay na tubig na bumubuo sa mahigit 95% ng bigat nito. Ngunit hindi tulad ng malalakas na diuretics na nagpapahirap sa mga bato, tinutulungan ng pipino na dahan-dahang i-regulate ang hydration. Kapag kumakain kayo ng pipino, dahan-dahang na-rehydrate ang inyong katawan at kasabay nito, tumatanggap ito ng mga compound na nagpapaginhawa sa pamamaga at nagbabalanse ng mga mineral. Nakakatulong ito na bawasan ang pag-iipon ng tubig nang hindi nauubos ang pangkalahatang hydration ng katawan. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano gumagana ang pipino ay sa pamamagitan ng pag-regulate ng sodium. Sa mga nakatatanda, ang pag-iipon ng sobrang sodium ay maaaring magdulot ng pamamaga, pag-iipon ng likido sa malalambot na tissue, at ang patuloy na pagnanais na umihi. Ang pipino ay naglalaman ng potassium, flavonoids, at antioxidants na sumusuporta sa kakayahan ng katawan na natural na alisin ang sobrang sodium. Nakakatulong ito na pag-aaniin
ang pasanin sa inyong mga bato at pantog sa gabi. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa University of Michigan ay nagpakita na sa mga nakatatandang nakakaranas ng pag-ihi sa gabi, ang mga hinikayat na magdagdag ng pipino sa kanilang hapunan o uminom ng tubig na may pipino ay nabawasan ang kanilang paggising sa gabi ng average na 1 hanggang 2 beses pagkatapos lamang ng 3 linggo. Ang pinakamakabuluhang pagbuti ay nakita sa mga may kasaysayan ng diabetes o mataas na presyon ng dugo. Bukod sa mga benepisyo nito para sa paggana ng bato, sinusuportahan din ng pipino ang pagkontrol sa blood sugar dahil naglalaman ito ng napakakaunting carbohydrate at may mababang glycemic index. Tinutulungan ng pipino na panatilihing matatag ang antas ng glucose sa buong gabi. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga taong may type 2 diabetes na mas malamang na magising dahil sa pagbabago-bago ng glucose o dahil ang mga bato ay nagtatrabaho upang ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng ihi. Si Ginang Lita, isang 67 taong gulang na naninirahan sa Cebu, ay nagbahagi na dati niyang iniiwasan ang pagkain ng prutas o matutubig na gulay sa gabi dahil sa takot na magigising siya ng maraming beses para gumamit ng banyo. Ngunit matapos subukan ang isang malamig na baso ng tubig na may pipino bandang 6:00 ng gabi sa loob ng 2 linggo, napansin niyang gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Mas mahimbing ang kanyang tulog at hindi na siya nakakaramdam ng pagiging bloated o presyon sa pantog sa kalagitnaan ng gabi. Ang pinakasimpleng paraan upang ma-enjoy ang pipino ay hiwain ito ng manipis at kainin ng hilaw kasama ng inyong hapunan. Maaari ninyo itong haluan ng katas ng lemon at 1 kutsarang olive oil para gumawa ng magaan na salad. Kung mas gusto ninyong inumin ito, subukang ibabad ang ilang hiwa ng pipino sa sinalang tubig sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Lumilikha ito ng isang nakakapreskong inumin na dahan-dahang nag-hydrate sa inyong katawan nang hindi nag-o-overload sa inyong mga bato. Maaari rin kayong magdagdag ng ilang dahon ng mint para mapahusay ang nakakaginhawang epekto at suportahan ang panunaw. Isang maliit na paalala ay iwasan ang pagkain ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Sa halip, kainin ang inyong pipino sa panahon ng hapunan o bago mag-alas 8 ng gabi upang magkaroon ng oras ang inyong katawan na balansehin ang mga likido nito. Para sa mga nakatatanda, nakakatulong ito na maipamahagi ng maayos ang tubig sa loob ng mga selula at binabawasan ang biglaang pagnanais na umihi sa kalagitnaan ng gabi. Ang pipino ay hindi isang milagro, ngunit ito ay isang simple, kaaya-aya at natural na pagpipilian upang matulungan ang inyong katawan na bumalik sa tamang balanse ng likido. Isang nakakapreskong, madaling tunawin na gulay na, higit sa lahat, ay makakatulong na pahabain ang inyong walang patid na tulog simula ngayong gabi. 3 gulay, 3 magkakaibang mekanismo, ngunit lahat ay gumagana tungo sa isang karaniwang layunin. Tulungan ang inyong katawan na magpahinga ng mahimbing sa gabi. Wala nang paggising dahil sa isang hindi mapakaling pantog. Wala nang pagtayo na antok sa banyo ng 3:00 ng madaling araw. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi ninyo kailangang ganap na baguhin ang inyong dieta upang makamit ito. Pumili lamang ng isa sa 3 gulay na ito at idagdag ito sa inyong hapunan. Maaaring ito ay isang maliit na mangkok ng dahan-dahang steamed spinach na may olive oil, isang mabilis na ginisang zucchini na may bawang o ilang hiwa ng pipino na may halong katas ng lemon
para isabay sa inyong pangunahing ulam. Ang mga maliliit na pagbabagong ito, kapag ginawa ng tuloy-tuloy, ay ang pinakamabuting paraan para ma-reset ng inyong katawan ang natural na ritmo nito. Pagkatapos ng ilang linggo, maaaring mapansin ninyo na mas malalim ang inyong tulog, may mas kaunting pamamaga sa inyong mga kamay at paa, mas kaunting pagkauhaw sa gabi, at higit sa lahat, gigising kayo na mas sariwa ang pakiramdam. Hindi ito isang mahigpit na plano sa pagkain. Ito ay isang simpleng mungkahi lamang na magsimula sa isang bagay na pamilyar at ang inyong katawan na ang bahala sa iba. Kung hindi kayo sigurado kung saan magsisimula, piliin lamang ang gulay na pinakagusto ninyo at simulan ngayong gabi. Ang paghihi sa gabi ay hindi isang bagay na kailangan ninyong tanggapin na lang pagtuntong ng 60. Sa maraming kaso, hindi ito nagmumula sa sakit. Nagmumula ito sa mga pang-araw-araw na pagpili na ginagawa natin sa hapagkainan. Isang ulam na masyadong maalat, isang pagkain na nagpapataas ng inyong blood sugar, o simpleng kakulangan ng mga mineral na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang tubig ng maayos. Ngunit ang magandang balita ay maaari ninyo itong baguhin. Walang gamot na kailangan, walang komplikadong mga suplemento, isang simpleng plato lang ng gulay tuwing gabi. Maaaring ito ay spinach upang mapunan ang magnesium, balansehin ang blood sugar, at paginhawahin ang inyong pantog. Maaaring ito ay zucchini upang tulungan ang inyong mga bato na pamahalaan ang tubig ng mas banayad. O maaaring ito ay ilang nakakapreskong hiwa ng pipino upang pakalmahin ang inyong katawan at tulungan kayong makatulog ng mas mahimbing bawat gabi. Isang maliit na gawain lamang na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaaring magbukas ng pinto sa mas mahaba, mas tahimik, at mas kumpletong gabi ng pamamahinga. Ang mahalagang aral dito ay nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating kalusugan. Kadalasan, ang solusyon sa ating mga alalahanin ay hindi matatagpuan sa mamahaling gamot, kundi sa mga simpleng biyaya ng kalikasan na nasa ating kusina lamang. Ang pagbabalik sa natural at masustansyang pagkain ay isang gawa ng pagmamahal sa ating sarili. Alin sa mga ito ang pinaka-nasasabi kayong subukan? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para patuloy kaming makapagbahagi ng mga maliliit na pagbabago na makakatulong sa paggaling ng inyong katawan. Ibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din ng tulong para sa mas mahimbing na tulog.